Hello po guys. Thank you so much po sa lahat ng makakakita ng content ko na to. Sana po piniplease ko lang po sa inyong lahat na umpisahan nyo po mula part 1 hanggang itong dulong part. Bali, final part na po to, part 10 ng season 18, What is Written Truly Happened, part 10. Ang context ko po na to ay tungkol po sa mga facts kung sino talaga yung kalaban ng ating creator. So, sabi po ng ating Panginoon, yung huling sinabi po ng gumawa ng dokumentary na to, sabi niya po, God has positioned us on this earth for this exact moment in time. God has equipped all of us and filled us with His Holy Spirit. So, talaga pong ang panlaban natin sa masama ay yung Holy Spirit na ibinigay sa atin ng ating Creator mula pa po nung unang siglo. Lahat po ng mga naging tao ng Diyos, sabi nga po may tao ng masama, may tao ng Diyos. Yan po binitawan din ng ating Panginoon kasi kung ikaw ay talagang tao ng Diyos, kakikitaan ka ng motivation na galing sa Diyos, na galing sa ating Creator. Kung ikaw ay tao ng masama, ay ang makikita sa iyo talagang puro masasama. Nagpapanggap ka lang na mabuti. Yan po ang tumawid generation by generation, pati po sa mga mabubuting pare, matutuwid na mga ngaral ng huling generation ng humanity. So, ibig sabihin po guys, I therefore conclude na talagang isang human being ay napaka-importante sa ating Panginoon. Kasi mahal niya po tayo nilikha niya po tayo, mahal niya po ang mga nilikha niya. Ayaw po ng Panginoon na sa bandang huli, sa dulong-dulong labanan, mapapahamak ang kahit isa sa atin. Kaso nga po marami pong tumaliwas. Marami pong hindi na umasa sa pagmamahal at pagliligtas ng ating Creator. Yan po ay pax na pax. Kasi ang mga tao po ay nailigaw talaga nung masama. Na-deceive po. Sabi po sa mga lumalabas ngayong dokumentary, pati po sa Holy Scripture, written po yan. Kaya nga po, what is written truly happened and will happen again. So, past tense, present, at future. Kasi po, ang labanan po talaga dito sa mundong ito ay hindi po labanan ng lakas, hindi po labanan ng talino, hindi po labanan ng kayamanan, kundi labanan ng espiritu. Kasi espiritu po yung kalaban Powerful po siya, given na po yung pero unmatched po siya sa power ng infinite God at ng kanyang bigatin Son. Kaya nga po nagmamadali na siya, nagtatrabaho na siya ng nagtatrabaho Kasi alam niya pong kukunti na lang din ang oras na natitira sa kanya. Ito po facts, kahit po i-research nyo yan, may mga gumagawa na po ng dokumentary nito, na kapag ka po lumabas yung dalawang witness, at yung dalawang witness po na yun namatay, makikita po yan ng maraming tao, ng maraming tao. So, mangyayari na po yung climax ng tribulation kasi lalabas po yung dalawang witness Tapos tutunog po yung huling pakaka. Kapag tumunog po yung huling trompeta, ayan na po, kakaiba na po. Kaya kailangan po magpaka-ready tayo, magpakatibay tayo. Kasi halos nasa gitna na po yung tribulation. Papalapit na po ng papalapit talaga. Wala po kahit sinong nakakaalam. Kasi any moment po, sabi nga po nung mga nagtatawid ng mga ito, ang dami po, kahit po i-research nyo po lahat po ng platform, ang dami pong nagtatawid na any moment daw po talaga mangyayari na yung climax, yung pinaka-climax. Kasi, paglabas po nung dalawang witness na yun, magpapakilala na rin po yung yung taong gagamitin ng Antichrist Kasi, ang gagamitin niya po talaga, deception. Manloloko po talaga sa mandadaya. Kasi gagamitin niya po yung uupo siya sa trono, magpapakakilala sang siya ay talagang Diyos. So, kapag ka po tayo nadaya, ay mawawala po yung ating chances na tayo mapupunta talaga dun sa papuntang daan, papunta sa ating Creator, yung salvation pong minimiti natin. Kasi ako po, para po sa akin, mas pinapahalagahan ko po yung kaluluwa ko. Yung kaluluwa nating nandito sa loob, yun po yung spirit na binigay ng ating Panginoon. Yun po ang ingatan natin. Kasi hindi lang po nga, tama po ang ating Panginoon at ang mga matutuwid na pastor nitong huling generation. Hindi lang po sa pagkaing literal na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. So, pakaingatan po natin yan guys, kasi po powerful po yung Word of God. Napaka-powerful po niyan. Yan po ay isa sa talagang binitawan ng ating bigatin Son nung siya ay umalis dito.
Actually, lagi naman po siyang balik ng balik eh. Ang mangyayari po kasi, yung ultimate niyang pagbabalik, aagawin na po niya talaga yung mga chosen, yung pong mga pinili niya, na talagang naglilingkod sa kanya, na talagang, kasi nga po kahit po ibuwis natin tong buhay na to eh, ito po kasing buhay na to fragile. Ito po yung nasa loob po nito yung mahalaga kasi yun po yung eternal, yun po yung magkakamit ng eternity. Kasi ito pong flesh na to, ito parang ano lang po to, parang damit. Yung pong nasa loob yung panlaban natin sa masama. Yun po yung kinukuha ng masama, yung nasa loob natin. Kaya nga sabi po ng Panginoon, pakaingatan natin ang bawat salitang lumalabas sa bibig natin. Kasi galing po yun sa Holy Spirit na ibinigay sa atin ng ating Creator. Yan po ay facts na facts. Kaya i-research po ninyo. Baka po may mali din ako kasi hindi naman po ako perfecto. Papasadahan nyo po yung mga binabanggit kong verses sa Holy Scripture. Kasi vital po yan, mahalaga po yan guys. Kasi wag po natin panghawakan yung mga kayamanan natin. Wag po natin panghawakan yung lakas natin, yung talino natin, yung magagandang mansion, yung magagandang kotse, yung bilyon-bilyon nating ginto, yung bilyon-bilyon dollar natin. Dapat nga po, ngayon pa nga lang naman po, i-share na natin yan, pamigay na natin yung gatmari, magtira lang tayo nung pangahawakan pa natin, medyo mai-enjoy pa natin yung temporaring buhay natin eh. Kasi hindi po natin yan guys lahat mabibitbit. Ano po yan, sir to God po, hindi po yan mabibitbit. Kasi ang bibitbitin po natin talaga, yung motivation natin, yung pong itinatawid natin sa kapwa natin, yung good deeds, yung love, yung sympathy natin, yung awa na binibigay natin sa ating pamilya, sa ating kapwa-tao. Yan po ang magliligtas sa atin. Guys, thank you so much po. Sana po kahit papano nakapagtawid talaga ako sa inyo ng panibagong magbubus ng motivation at faith natin sa ating Panginoon. Kasi ang faith po talaga guys, completeness po yan ng love, hope, good deeds, tsaka po yung pagmamalasakit natin. Kasi kailangan po talaga ngayon, kasi minsan nga po sariling pamilya natin, hindi believer eh. Ang mga believer po talaga, may mga pinanghahawakan po yan. Gagawa po ako ng isang maigsing motivation. I-imply ko po yung kung ano talagang attitude, kung ano talagang karakteristik ng isang believer. Napanood ko din po yan sa isang dokumentary. Marami po yun, ewan ko po kung 10 yun o 9. Basta marami po yun, mga vital po. Gagawan ko po yan ng maliit na motivation. Abangan nyo po, isusunod ko po. Thank you so much po sa inyong lahat guys. Sana po pagtsagaan nyo pong umpisahan mula part 1 hanggang final part. Final part po ito ng season 18, What is Written Truly Happened. Magmadali na po tayo guys. Pagmalasakitan po natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating kapwa-tao, ang mga kapwa natin, citizen natin ng bansang ito na nasa ibang bansa pa, na nagtatrabaho, na nagkukumahog din po, na kung minsan po nakakalimutan na po din nila, ipanalangin po natin silang lahat na kapwa natin Pilipino. Ipakita po natin sa ating Panginoon na talagang meron tayong care sa ating pamilya, sa ating kapwa-tao, sa ating kaibigan. Hindi lang po puro material na bagay, napaka-powerful po ng prayers. Kailangan po ipadama po natin, ipakita po natin yung faith natin para maging inspirasyon po tayo, para maging isang maliit na ehemplo po tayo na makikita ng ating pamilya at kapwa-tao na talagang tayo naniniwala sa ating Creator. May Diyos talaga. Kasi kung wala pong Diyos, wala pong kabuluhan, wala pong saysayan lahat ng mga bagay-bagay. Meron po talagang Diyos. May mga tao lang po talagang nagpakalubog na sa kasamaan, patuloy sa pagnanakaw, patuloy sa pagpatay, patuloy sa panglalamang ng kapwa. Ayan po talagang iniwanan na ng Espiritu ng Panginoon. Nandun na po sila, akay-akay na po sila nung masama, nung manliling lang, nung deceiver. Wala po tayong magagawa sa kanila kasi, sabi nga po sungay mo, sunong mo. Buntot mo, hila mo, kanya-kanya po tayo nang sasagutin sa ating Creator. Kanya-kanya po tayo ng verdict na ibibigay pagdating ng tamang oras. Thank you so much po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo. Lagi po tayong mag-pray. Ipakita po natin ang pagmamalasakit at pagmamahal natin sa ating Panginoon. I-share po natin yung mga maliliit nating motivation sa ating kapwa. Amen to that. God bless us all po. To God be the glory po. Thank you so much po sa lahat ng dadaanan na content ko na to. Mag-ingat po tayo, patatagin po natin ang faith natin. Mag-pray po tayo palagi. Thank you so much po. God bless po. And love you all po.